Lahat po ba ay mayroong notes? May dalang notes? Praise God. Yung lahat, no? Out of 100, 99 ang hindi nakapagdala. Isa lang yung nag-email eh. Sino yung nag-email? Yung nag-chat. Chat, yung nag-chat. Mga kapatid, isa lang po nakapagdala. Yung totoo, saan church kayo galing? Taga-Church of Joy ba kayo? Mga kapatid, alam natin, no, meron tayong dinadalang notes, ginagamit na hand notes, mga kapatid, sa Sunday school. Ang nakalimot ng magdala ng notes ay magsabing, Praise the Lord. Amen. God. So, nasa mga 30% ang umamin. Yung 70% kaya, adala naman, nahiya lang mag-Praise the Lord. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Meron po tayong notes. Praise God. Hallelujah. So, tayo po mag-start sa page 24, mga kapatid. Okay? Page 24. So, naka-appreciate ko po yung mga kapatid natin sa Panginoon na laging may dalang notes. Ang Diyos po ang magbabalik ng inyong pagsasakripisyo para lalo pang lumago ang bawat kayo o tayo at bawat isa. Tayo rin ang nagbe-benefits, mga kapatid, kapag galing dalang notes. Dahil unang-una, nagsasalita ang nasa likod ng pulpito, nagtuturo ng Sunday School, na nasusubaybayan natin. Patunay yan na tayo po ay interesado sa aming tinatalakay at talagang desidido tayo na lumago. Amen? Praise God. So, patuloy ko pong ine-encourage na dalhin po na natin ang ating notes. Kahit na medyo po malabo. No? Pwede tayong mag-request, mga kapatid, ng sa pang-kopya. Praise God, para lamang meron tayong notes, mga kapatid. Okay? Appreciate ko yung mga kapatid mo. Sister Cyril, meron bang sagot yung mga notes mo? Na-appreciate ko kay Sister Cyril, mga kapatid. Meron lang sagot yung kanyang notes. At alam ko, meron pang mga iba dito na may notes na may sagot na. So, parang nacha-challenge Sister Cyril na pag-aralan to, mga kapatid. So, someday, yung ginagawa mo, Sister Cyril, ay magagamit mo rin sa likod ng pulpito. Amen. Praise God. So, tayo po ay magsisimula sa page 22. Ang pinaka-headings nandyan, mga kapatid, the Spirit will take us out of here. Nakita niyo po dyan? Amen. Amen. The Spirit will take us out of here. Sabi, yung Espiritu ng Panginoon ang siyang mag-aalis sa atin dito. Amen. In Matthew chapter 20, hindi ako nagkakamali, 24 and 19, mga kapatid. Nagsasabi ang Biblia na ang langit at ang lupa ay mapaparang. No? Kung hindi tayo makakaalis sa mundong ito, sa earth, mga kapatid, ay kasama tayo masisira. Amen. Kaya tayo po ay dapat maghangad na makaalis sa mundong ito. At yun ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen. May nagsasabi, mga kapatid, na hindi 100% huwag yung gawin masyadong i-absorb bilang doktrina, ito yung aral natin. May nagsasabi na ang earth ay ito rin po ang lake of fire.
Yun ang sabi, mga kapatid. Dahil ang ilalim daw ng earth ay apoy na likido, no? Lava, asupre. Mga kapatid, ay nagsabi mga kapatid. Pero tayo naman mga kapatid ay meron pang tayo ay naniniwala na may mga turo pa na mas malalim pa dyan mga kapatid. Ganun pa man, ibig sabihin, kung ang earth ay masisira at hindi tayo makakaalis, tayo po ay mapapahamak. Mapapahamak mga kapatid. Kaya merong kailangan tayong gawin para makaalis sa mundong ito na kung saan hindi tayo mapapahamak rin sa impyerno o sa walang hanggang kaparusahan. Amen. Yun ay tanging sa Espiritu lamang ng Diyos mangyayari, mga kapatid. Yung iba, alam nyo ba mga kapatid, si Elon Musk, kilala nyo? Amen. Amen. Kunyari bang iba na hindi kilala, para masabi lang na hindi nag-social media, mga kapatid. Si Elon Musk, di ba, kilala nyo mga kapatid? Siya yung ang may-ari ng Tesla. Siya ang ano pa ba? Tama ng Tesla, mga kapatid. Tapos yung SpaceX, alam niyo po ba yun? Yung SpaceX, sila yung gumagawa ng mga plano, company sila na mga puro high-tech, mga kapatid. At ang plano nila Elon Musk, ay magkaroon ng sibilisasyon sa ibang planeta. Dahil alam nila na ang Earth masisira, mawawala. Papunta sa kasiraan, mga kapatid. Kaya naghahanap sila mga kapatid ng volunteer. Billion ang matatanggap. Pupunta sa Mars, sa ibang planeta. Para lang masubukan kung kaya mo mag-uwi, payag kayo. Hindi kahit kung magkano pa yan. No? Yun ang ginagawa nila mga kapatid. Kita mo sila ang wala kaalam-alam sa Biblia, pero alam nila na masisira ang earth, mga kapatid. Gumagawa ng paraan para makaalis sa earth. Alam niyo tayo yung mga kapatid, na hindi natin dapat maging panatag ang puso natin na dito na ako, kailangan ko magpakayaman, magpakadalubhasa, magpakatalino, maging kilala na dito sa earth. Hindi. Kasi balang araw, mawawala rin ito at saan ka pupulutin, mga kapatid. Kaya yung Diyos, mga kapatid, ang Biblia ay naglalaman na kung saan tayo po ay manlalakbay lamang dito. At balang araw, tayo po ay pupunta patutungo sa lugar kung saan talaga tayo nararapat. At ang tanging paraan nga lang makapunta sa kung saan tayo patutungo ay ang Espiritu ng Diyos. Ito ang Sunday school natin. The Spirit will take us out of here. Ang Espiritu ng Diyos ang mag-aalis sa atin. Magsabing amen ang gusto na dito sa earth. Ayoko, marami pa akong marami akong dapat magbayaran. Maraming bayaran. Ayoko, pasabay ang aking anak. Ang aking kapitbahay, ayoko, maingay pag araw ng Sabado, Linggo, video kayo, video. Gusto nyo mamalagi nito? No. Amen. At maganda kasi ang anak ng Diyos sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. In first paragraph, mga kapatid, a primary purpose for receiving the Spirit is to resurrect us at His coming. Amen. Gets yung mga kapatid? Ang isang pinakalayunin, hallelujah, praise God, ng pagtanggap daw ng Espiritu Santo ay yung buhay tayong muli ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Amen. Praise God. Iba talaga mga kapatid para sa akin kapag namumuhay tayo ng may kabanala, namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Dahil hindi tayo natatakot mamatay. Kasi someday tayo po ay bubuhay rin ng Panginoon. Meron nga pong logic kung ikaw ay na-born again ng 2 beses,
Kung ikaw ay pinanganak na muli, ipinanganak ng 2 beses, yun. Kung ikaw ay pinanganak ng 2 beses, ikaw ay mamamatay ng 1 beses lamang. Tandaan, pinanganak ng 2 beses, pinanganak sa laman at pinanganak sa espiritu at sa tubig. Yan. Mamamatay ka ng 1 beses lamang. Pero kung ikaw ay ipinanganak ng 1 beses lamang, ikaw ay mamamatay ng 2 beses. Bakit? Sabi, pinanganak ng 1 beses lamang, laman lamang. Hindi kayo pinanganak sa karya ng Diyos, sa Espiritu, at sa bautismo sa tubig. Mamamatay ka ng 1 beses. Mamamatay ka na sa laman, at mamamatay ka pa doon sa kamatayang walang hanggan, which is yung lake of fire. Kaya, praise God, ang kapanganakan natin muli ay magdudulot ng pagkabuhay natin, mga kapatid. Amen. Sabi ni Paul sa Corinthians chapter 15 verse 22 to 23, sana po ay inyong nasusubaybayan, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Amen. Sa Tagalog, sapagkat si Kristo, amen. I'm sorry. Sapagkat, mga kapatid, sapagkat sa Kristo ang lahat ay namatay, ay gayon di mabubuhay silang unang Adan, mga kapatid. Sapagkat sa kay Adan ay tayo ay namatay lahat, ay tayo naman sa Panginoon ay mabubuhay muli. Be made alive. Amen. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at His coming. Amen. Praise God. Napansin niyo, mga kapatid, doon sa nakay Kristo, mga kapatid, hallelujah, doon sa nakay Kristo, mga kapatid, praise God, ang dahilan ng pagbalik ng Panginoon ay tayo mismo. Tayong naglilingkod, tayong naniniwala sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Hindi naman babalik ang Panginoon, mga kapatid, kung wala na siyang babalikan. No? So, kaya paparito muli ang Panginoon ay dahil sa atin. Praise God. Kaya kung mapansin niyo, mga kapatid, sabi, yung sa first paragraph, balikan natin, the catching away of the bride of Christ is the hope of every believer. Kaya pala ang Panginoon, mga kapatid, praise God, ay babalik para tayo po ay agawin muli. Marapture, mga kapatid. Sino ba ang bride of Christ? Ang church. Amen. Ikaw yun. Tayo yun, mga kapatid. Ang dahilan ng pagbalik ng Panginoon, yung kanyang bride. Amen. Praise God. At sabi, is the hope of every believer. Ang rapture, ang pagbalik ng Panginoon, yun ang natatanging pag-asa ng mga mananampalataya. Pag-asa, lalo na sa ating mga hentil. Alam niyo po kung bakit? Kung mababasa niyo po yung Romans, lalo na sa chapter 11, praise God. Yung chapter 11, mga kapatid, yun rin yung nagtutulak sa akin na faithful ka, huwag mong pabayaan yung pananampalataya. Yung chapter 11, alam niyo po kung bakit? Kasi yung chapter 11, naglalaman na ang hentil ay meron lamang isang chance. Tayo yun. Isang beses lamang tayong mararapture. Amen. Hindi katulad ng mga Hudyo. Meron po silang natitirang pag-asa kapag dumating yung rapture day. Meron po silang second chance. Kasi sila ang bayang pinili ng Panginoon. Pero tayo ay dinugtong lamang sa tunay na puno, sa tunay na katawan ng Panginoon, na puno, at balang araw hindi na tayo ikakabit. At ang natatangi lamang natin pag-asa, yung unang pagkabit, yung pagdugtong doon.
Ito yun. Meron tayong connection sa Diyos. Tayo inadap ng Panginoon. Kaya sa pag-rapture ng Panginoon, isang beses lamang yun, at ang mga hentil na maiiwan ay wala ng chance. Kaya sabi dito, the catching away the bride of Christ is the hope of every believer. Kaya wag natin sayangin, mga kapatid, yung pagkakataon natin na maglingkod sa Diyos. Every Sunday, every gawain, mga kapatid, araw-araw na tayo po ay, praise God, naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi natin alam, ayun na yung araw na tayo po ay agawin ng Panginoon. Amen. At kung maiwan ka, saan tayo po ulitin, mga kapatid. Amen. Sa third paragraph, those who belong to Christ, who have fully and unreservedly yielded themselves to Him. Praise God. Para doon sa nabibilang sa ating Panginoon, kung sino man yung mga fully, walang reserbang pag-aalay o paglilingkod sa Panginoon, praise God, will participate in this great event. Sa pag-rapture, mga kapatid, sa pag-agaw ng Panginoon, yun lamang ang magpa-participate. Ito yung pinaka-antay ng mga believer. Yung great event ng mga believer, mga Christians ngayon, mga kapatid, ay ang rapture. Pero, sabi, yung magpa-participate lamang, yung may have fully and are unreservedly yielded. Buo. Walang reservasyon, mga kapatid, na paglilingkod sa Diyos. Ngayon, tanungin natin sarili natin, may reservation ba tayo? O naibibigay natin ang lahat sa Panginoon? Kasi kung meron pa, mga kapatid, hindi tayo nararapat na sumama, mapasama sa pagbabalik ng Panginoon. Only those who are a part of Christ's purchased possession will share the honors on that day. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, mga kapatid, praise God. In whom Christ, also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, that until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Praise God. At pagkatapos na kayo ay sumampalataya, tinatakan kayo ng Espiritu ng pangako, na kung saan ito ay pamana hanggang sa pagtubos sa pag-aari ng Diyos at sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Praise God. Kaya kinikilala tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na Kanyang pag-aari. Amen. Ang lahat ng pag-aari ng Panginoon ay magsabing Amen. Amen. We are God's property. Tayo po ay pagmamay-ari, kasangkapan ng Diyos. Ang lahat ng meron sa atin ay sa Diyos, mga kapatid. Right. Kaya kung anumang meron sa atin, mga kapatid, hindi yan sa atin. Yan ay sa Panginoon. Pinagkatiwala. Naging katiwala lamang tayo ng Panginoon. At tayo, mga kapatid, ay tinuturing ng Diyos na sa ating pag-agaw, pag tayo ay inagaw, mga kapatid, sa rapture, sabi, ito ay ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Praise God. Na ang Diyos ay maluluwalhati sa atin, mga kapatid, kapag tayo po ay napasama sa pag-agaw ng ating Panginoon. Kaya, ito mga kapatid, di ba nakakadismaya kapag yung isang tao binigo ka, isang tao na sumablay sa inyong usapan, di ba nakakadismaya? Pero kapag yung salita niya, yung mga pangako niyo sa isa't isa ay natupad, masasabi mo, proud kami dyan. Totoo yan.
Ganon din sa atin mga kapatid. Sa dami ng mensahe ng Diyos mga kapatid, proud ang Panginoon kapag tayo po ay napasama sa rapture mga kapatid. Kasi patunay yun na ang kanyang mga salita, pinaniniwalaan natin. Sinusunod natin mga kapatid. At tayo po ay namumuhay tayo sa kanya pinag-uutos mga kapatid. And then, sumunod, if He has taken full possession of you and all you have, someday, soon we will come to claim what is. Praise God. Hallelujah. Sabi, kung siya ay may buong pag-aari, praise God, ng iyong kaluwalhatian, ng lahat ng iyo, ikaw ay magkakamit ng anuman na iyong inaangkin. Praise God. Another direct benefit of receiving the Holy Spirit is the outpouring of God's love into the heart of a believer. Praise God. Hallelujah. Isa sa another benefit, mga kapatid, direct benefit ng pagtanggap ng Espiritu ng Diyos, lahat may sabi ng Holy Spirit. Holy Spirit. Praise God. Is the outpouring of God's love into the heart of believer. Amen. Kaya pala minsan, no, mararamdaman natin na parang wala na akong pagmamahal sa kaluluwa. Parang wala na akong pagmamahal sa Bible study, sa soul winning. Kasi maaari. Ito, ang sabi ng ating notes, tayo po ay, praise God, wala nasa Espiritu ng Diyos or hindi pa nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. The direct benefit of the Holy Spirit ay yung magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating puso, praise God, sa mga kaluluwa. Praise God. Kaya, mga kapatid, kung meron man kakataon na mas nangingibabaw ang sama ng loob natin sa ating kapatid o kapwa, baka wala ka na sa Espiritu ng Diyos. Baka kailangan mo na magpa-renew ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nag-uudyok yan ng love. Sa halip na magbumanti tayo, ang ibabalik mo ay pagmamahal. Sa halip na gumanti tayo sa nagawang sakit, ang ibabalik natin ay ang iparamdam natin na hindi kita kayang saktan. Praise God. Love. Sa mga church, mga kapatid na hindi na nagkakaunawaan, sa mga tahanan na hindi na nangingibabaw ang pagkakaunawaan, pagkakaisa, hallelujah, ang solusyon ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Kung hindi natin matanggap, mga kapatid, hallelujah, ng mga pangyayari na nasaktan tayo, praise God, at kahit na humingi na ng tawad, hindi pa rin natin may maramdaman na tinatawad natin ang taong nakasakit sa atin, baka ang kulang ay Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay magtuturo talaga ng pagmahal. Mahalin mo ang iyong kapatid, lalo na sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos nagtuturo, mga kapatid, hallelujah, ng pagkakaisa, ng kapayapaan, ng pasensya, no? Kung yung isa hindi kayang magpakumbaba, pero ikaw na may Espiritu ng Diyos, magagawa mo magpakumbaba. Sa halip na sabayan mo na, ito talaga, kahit anong gawin ko na, paramdam ko na mahal ko siya, wala pa rin. Pero dahil nangingibabaw ang Espiritu ng Diyos sa iyo, mga kapatid, kahit na anumang ginagawa niya pananakit sa iyo, kahit nasiraan ka niya, mga kapatid, pero may Espiritu ka ng Diyos, love pa rin ang mangingibabaw.
Sa likod nun, maaawa ka pa ngayon. Paano na lang kung bumalik ang Panginoon? Wala siyang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, kailangan natin mga kapatid. Ang lahat ng merong kaalitan, magsabing Amen. Merong hindi, praise God, salamat sa pagiging anas mga kapatid. Purin mga kapatid. Sa akin mga kapatid, grabe ang puot na nararamdaman ko sa mga kapatid ko. So, kung naalala niyo po, nung church anniversary last year, mga kapatid, kaya umattend rin ako ng church anniversary kahit na nakaburo yung papa ko, kasi andun yung mga kapatid ko na sobrang sama ng loob ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung nasa ospital kami ng papa ko, nag-aagaw buhay ang papa ko, hindi kami dinalaw ng mga kapatid. Hindi dumalaw mga kapatid. Kaya salamat alam merong tayong kapatiran dito, may dumalaw. Praise God. Yung kailangan namin, hindi na ibigay. At yung pagbabantay doon sa ospital, mga kapatid, praise God, ay kailangan isa lang, hindi pwede magpalitan. So ako lang talaga, mga kapatid. Wala akong hindi ako makaalis, mga kapatid. Kaya may mga kakilala ko na dumadalaw at yun yung doon ko nakukuha ang mga pangangailangan namin sa loob ng ospital, mga kapatid. Kaya sobrang sama ng loob ko sa mga kapatid ko. Kaya kahit na nakaburol si Papa, mga kapatid, nagawa ko pa rin dumalo sa church anniversary. Kasi gusto ko, Lord, papawi itong sama ng loob ko. Ayoko mangibabaw ito. Ayoko manaig ito. Oh, kahit na ginagamit tayo sa likod ng pulpito, tao pa rin tayo na sinasaktan ng iba at makakaramdam na gusto rin natin gumanting. Gusto rin natin makakaramdam tayo ng puot sa kanila. Pero, na-realize ko, ipaubaya ko sa Espiritu sa Panginoon. Kasi, hindi madali. Kasi, hindi instant na pag-receive ng Holy Ghost, ay mawawala agad ang puot. Hindi. Paunti-unti. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay apoy, mga kapatid, na paunti-unti na dinadali sa ng Diyos ang puso mo hanggang mawala yung puot. Amen. At ngayon, mga kapatid, praise God, na-realize ko na kaya ko na sila kausapin at napatawad ko sila sa puso ko, mga kapatid. Praise God. Ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi pwede na nag-e-exist tayo sa church na hindi umiiral. Alam niyo kung bakit? Lalo na, tayo, lagi tayo nakikita. May mga time talagang makakagawa. Ako na lang. Makakagawa talaga ako ng na makaka-open sa inyo, makakasakit, makakapagsalita ng hindi maganda, maaari may mamisinterpret nyo, at kakasamaan tayo ng loob. Hindi naman pwede na dahil masama na tingin sa akin ng kapatid ko, hindi na ako dadalo sa church ako. Hindi naman pwede yun. Praise God. Ganun pa man, mga kapatid, makikita nyo na kahit na tayo, meron ba dito na hindi nagkasamaan ng loob? O wala tayong, merong kapatid na dito na kahit kailan walang nakaaway o nakatampuhan? Meron ba dito? No. Tao kasi tayo. No? Amen. Praise God. Makakagaw tayo ng mali. At kung meron man, sa akin pala mga kapatid, kung meron ako nagawang mali sa inyo, patawarin niyo po ako. At ang hangad ko mga kapatid, ang hangad ng Panginoon sa ating pagdaos ng gawain, sa ating mga serbisyong ito, yung manaig pa rin ang Espiritu ng Diyos, na kahit tayo po ay nagkakaalitan, tampuhan, nagkakasama ng loob, praise God, dahil may Espiritu ng Diyos, mangingibabaw ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Nagagawa pa rin natin dumalo. No? May mga ilan dito, ayaw makita yung kapatid.
No? Ayaw mangitian. No? Kahit na magkakasalubong na, talagang ililihis eh. No? Meron bang ganon? Naalala kasi yung nagawa eh. Pero, mga kapatid, kung hindi magawa ng iba na talaga kumbaba, pakita natin na tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Tayo na po ang magsimulang magpakumbaba. Amen. Hindi kaya ng iba maging yung tao na yon ay sabi, magugulat na lang eh. Bakit? Paano niya nagagawa yun? Sinasakta ko na ako, pinaparinggan ko na ako sa Facebook eh. Nagkakalat na nga ako ng mga masamang balita. Pero bakit gano'n? Binibigyan pa rin ako ng kulang. Bakit gano'n? May mga regalo siya sa akin. Bakit iyayakap niya pa rin ako? Kasi ang pagmamahal ng Diyos ang nananaig. At yun ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Lahat ng ipagmamahal na dahil sa Panginoon may sabi ko, Amen. Amen. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Iba ang puro na ito ni Apostle Paul, mga kapatid. No? Kung tutuusin siya, yung masama ang loob sa persecutor kasi siya ng mga Christian noon eh. Pero mismo siya pa ang nagturo nito, mga kapatid. Romans chapter 5 verse 5, a hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Wow. Ang pagmamahal ng Diyos, ikumalat sa bawat puso natin. Sa paanong paraan? Tutuloy ko po by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. Hallelujah. The Holy Ghost. Oh God, hallelujah. Kaya sa tuwing mananalangin, hallelujah, ninanais ko talaga ng Holy Ghost. Matanggap. Praise God. Praise God. Sumunod, mga kapatid, this is not a mere human love, nor even a love of God. This is the love of God, or God's own love, which is poured inside our hearts when the Spirit enters. Amen. Kapag Espiritu ng Diyos, ang nananaig na mga kapatid ay ang love of God. The love of God, mga kapatid. Kaya, ang Diyos, nagawa niyang magsalita na love your enemy. No? Amen. Ang taong iiwasan mo, praise God, ay ang pinakataong ang tao na gusto mong saktan, gantian, yung tao na yun, mga kapatid, praise God, ay kailangan mong mahalin. So, hindi mo na siya gagawa ng masama. Iba ang dulot ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, na kahit yung kaaway mo ay nagagawa mo mahalin. Sabihin na lang natin, kahit na yun ang aaway sa iyo, nagagawa mong mahalin. Ang lahat ng may kaaway dito ay na mahal niya ang kaaway niya, magsabing Amen. Amen. Diba? Hindi talaga mga kapatid. Hindi pa daw ready. Alam niyo, mga kapatid, alam niyo, praise God. Alam niyo, mga kapatid, isa rin sa na-adapt ko sa tito ko. Praise God. So, hindi ko na po ito tatapusin. Praise God. Next, ano na lang sabi. At isa sa prayer ko, lalo na kami po ay nag-open ng gawain sa Barangay Halam. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung pagkakalooban mo po kami ng church, I pray, Lord, na ang mga kapatiran namin ay manaig ang pagmamahal niya sa iyo. Na kung saan, kung yung hayaan na ang mga kapatiran ay magkagatan, magsakmalan. Nais ko, Lord, ng pagmamahal mo ang mangibabaw. At
Alam niyo yung sabi ng Panginoon na pinarating sa akin mga kapatid. Ang kailangan mong church ay revival church. Laging nare-revive. At ganun din sa ating mga kapatid. Hindi natin magagawang magmahalan sa isa't isa kung wala Espiritu ng Diyos. Kung wala Espiritu ng Diyos, baka nagpa-plastika na tayo. Amen? Kasi, try nyo. Ilang araw gusto nyo? 3 days. Dito tayo sa loob ng church, walang alisan. Tingin nyo, matatanggap ba natin ang ugali ng isa't isa? Ako, nagpakatabad naman nito. Baka karinig talaga, no? Hindi na ako. Hindi marunong magugus ng pinggan. Talaga no? Lalo na kung ikaw malinis ka sa bahay, o disiplinado ka. Di ba? So, yung tao makakarinig noon, ay sasama talaga, baka hindi na kayo magkita next week. Kaya, mga kapatid, praise God, yung paghihikayat sa atin na tumanggap ng Espiritu Santo, yung manalangin ng taimtim, yung sincerong panalangin, yan po ay ang mga paraan na para tanggapin yung Espiritu ng Diyos. No? Na kung saan magkaroon ng revival, na kumilos ng Espiritu ng Diyos. Kasi kahit sa aking sarili, mga kapatid, may kailangan pang iayos ang Diyos. Kaya, hangad ko talaga ang makatanggap ng Espiritu ng Panginoon. Hindi lang Sunday, tuwing nananalangin, tuwing nagdi-devotion. Alam niyo ba, ang sarap panalangin, mga kapatid, kapag oras na nang tulog na ang paligid, ay yung kuliglig na lang maririnig mo, ang sarap manalangin, mga kapatid. Hindi mo na mamalayan ang oras. Kapag ganun ang pakiramdam, kapag nasa presensya ka ng Diyos, hindi mo mapapansin yung oras. Kaya, praise God, sa panalangin, mga kapatid, sikapin natin, sa tuwing mag-a-altar call, sikapin natin na ang Espiritu ng Diyos ay malayang kumikilos sa atin. Kung meron tayong hindi na-surrender, sabi ng ating notes, yung unreservedly yielded, mga kapatid, yun lamang ang makakatanggap, yun lamang ang makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Gawin natin sa oras na ito, mga kapatid, sa araw na ito. Huwag tayo mag-reserve, ibigay natin sa Panginoon ang lahat, mga kapatid. Kung merong dapat isuko, ihingi ng tawad, dapat isumbong sa Diyos, gawin natin. Ang church na to, mga kapatid, sa araw na ito ay magiging revival church. Tatanggap ng regalo na galing sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Come on. I encourage you, hallelujah, na ang Espiritu ng Diyos i-acknowledge mo sa oras na ito. Na ang Espiritu ng Panginoon, hayaan mo pumilo sa oras na ito. Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa bawat puso sa oras na ito. Kaya malaya kang pulihin, luwalakiin ang pangalan ng Panginoon. Come on.